Operation Tulong USA. Mga ka-Pilipino, mga kadaigdig, katulad ng aking naipangako sa inyo, ay pag-uusapan po natin kung ano ang pinakamadaling paraan kung paano mag-imbento. Mga ka-Pilipino, ito po ang paraan na pinagbasihan ng inyong lingkod para maging batayan ko sa pag-iimbento. Ang pinakamadali na isipin ninyo para sa ganun ay hindi na kayo mag-isip pa ng kung ano-ano. Mag-isip kayo ng dalawang bagay at ang dalawang bagay na ito ay imbentuhin ninyo ang in-between. Ano mga example nito mga ka-Pilipino? Yung baso at tubig, ano nasa pagitan nun? Na-imbento ang straw. Okay? Ang plato at kanin, ano ang pagitan nun mga ka-Pilipino? Kutsara at tinidor. So, isipin lamang ninyo ang dalawang bagay at imbentuhin ang nasa gitna. Para sa ganun, hindi na kayo mag-isip ng kung ano-ano pa. Ang pinakamadali na magagawa po natin, lalo-lalo sa mga katulad ko na hindi naman engineer, hindi naman ako scientist, hindi naman ako physicist, iniisip ko lamang yung dalawang bagay at yung nasa pagitan ng aking inimbento. Bakit na-imbento ang medyas? So, isipin mo, yung sapatos at yung paa, ano nasa pagitan ng sapatos at paa? Diba? Medyas. Mga ka-Pilipino, isipin lamang ninyo ang nasa pagitan ng dalawang bagay. Ngayon, magtungo tayo kung paano ko na-imbento itong produktong ito. Sapagkat, ang pangyayari, siyempre meron kayong inspirasyon, no? Meron kayong naiisip, meron kayong hypothesis, na kung tawagin nila sa mga napag-aralan, pero hindi yun ang pinagbabasihan ko. Basta pinagbasihan ko lang ay dalawang bagay isipin ko at imbentuhin ko na sa pagitan. Okay, mga ka-Pilipino, magtrabaho po tayo. Ano ho? Alamin natin kung paano ko na-imbento ito na produkto. At dahil sa tayo magtatrabaho, siyempre magtatanggal tayo. Tatrabaho tayo Ganun talaga nagtatrabaho. Okay, magtungo tayo dito sa aking blackboard, mga ka-Pilipino, no? Okay. Paano ko na-imbento ito na sinasabi ko na think of two things, just the in-between, doon po ninyo ibase ang inyong imbentuhin. Paano ko na-imbento ito? Okay. First of all, meron akong alagang 3 aso. Ngayon, yung 3 kong aso, yung mahal na mahal ko. Ngayon, nung ako ay magtungo sa pet shop, nakita ko yung word na beware of dogs. Okay. Ngayon, ito yung aso ko. So, nag-isip ako kung ano nasa pagitan ng dalawang yun. Dahil, beware of dogs, may alaga akong aso, pinananakot ko ba yung aso ko? So, naisip ko na, mahal na mahal ko yung aso ko, gusto ko ipakita sa tao na huwag sila matakot. Sa halip, ito ay bahagi ng aking pamilya. Kung ganon, hindi ko dapat panakot. So, ang nag-isip ako ngayon ng kung ano ang nasa in-between nito at nung aking aso. Mga ka-Pilipino, sa kaiisip, kadodrawing, naiisip ko na meron pala. Una, naisip ko, I love my dog, pero napaka-corny naman yata, no? So, kumuha ako ng salita na hindi ito nakapaka-corny at saka yung bang pangkalahatan. So, nabuo ko ang salitang, my dog is inside. Bakit? Dahil ipinaalam mo doon sa bisita mo na mayroon kang aso sa loob. Okay, tingnan natin kung paano. Bakit? Okay. So, aanuhin ko ngayon ito. Ibibitin ko ngayon doon sa pintuan, doon sa bintana, doon sa sasakyan, doon sa may gate. So, mga ka-Pilipino, nabuo ko yan. At kung paano ko naman gagawin na ito ay igaya-igaya, ay nag-drawing ako na nag-drawing. Okay? So, ang naging resulta ay ito ang mga na-drawing ko. Okay? Kailan ko sinimulan? June 20, 2001. Mga ka-Pilipino yan. Okay? Nag-drawing ako, drawing ko yan. My dog is inside. Nag-drawing ako ng aso. Titingnan nyo parang taga, parang kung ano-ano.
Pero, bakit hindi gwapong aso ang drawing ko? Dahil kung magdodrawing ako ng police dog, magdodrawing ako ng ordinary dog, o Bichon Frise, o kaya ay kung ano-ano mga aso, meron akong bias ako. So, ang drawing ko, yung para lang aso. Kaya ito naging resulta mga ka-Pilipino, no? Paano naman ngayon? Gagawin ko para sa ganun magkaroon ng atraksyon. Kung isusulat ko na lamang ito sa pintura, kukuha ko ng kahoy, di ordinaryo. At saka isa pa, mahal ang kahoy. So, ang ginawa ko, nag-research ako kung paano ako gagawa ng sign na ito na gagamitin ko ay plastic. So, nagtimpla-timpla na naman ako ng mga urethane chemicals, nakabuo ako ngayon ng plastic. So, paano ko ngayon gagawin na mayroong letra? So, mga ka-Pilipino, kinakailangan na gumawa ako ng so, ito ay from the process na na-invento ko hanggang sa kung paano ito i-produce. Okay. So, ang ginawa ko ay gumawa ako ng molde. Then, yung molde na yon, bubuhusan ko naman ng silicone, at yung silicone ay bubuhusan ko ng plastic, urethane plastic. Mga ka-Pilipino, ganyan po ang sistema nito. Pakita ko sa inyo kung paano ko nabuo ito. Yan ang molde na ipinagawa ko yan sa Pilipinas. Hindi ko ipinagawa sa Amerika yan. Ayan, my dog is inside. Andun yung drawing kong parang kamote. At magtataka kayo, bakit? Yung letterings ay pawarti-warti, hindi yung ika nga ay dissenting-dissente. Dahil ini-appreciate ko doon sa aso. Yung aso ay ganun talaga yung letterings na dapat sa kanya. Hindi yung dire-diretso o whatsoever. Kaya ganyan ang nabuo na letterings niya. Tingnan niyo mga ka-Pilipino, ha? Ayan, my dog is inside. Gumawa rin ako ng my cat is inside. Paano kung marami yung aso ko? So, nag-design din ako ng my dogs are inside at my cats are inside. Mga ka-Pilipino, yan po. At dito, nabuo. At ngayon, di nakagawa na ako. Ito, pakikita ko sa inyo. Yung finished product nito, mga ka-Pilipino, no? Yan. Yan ngayon, yan.